Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritu bumubuhay, nagtutulot umakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo." Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok nung unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na dumating sa simbahan na ito para dumalo sa banal na misa sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kasama na rin po yung ating mga kababayan na nanonood, live stream, maaaring dito sa Pilipinas at maging sa labas ng ating bansa. Ang pagbati po sa inyong lahat. Hindi po maitatanggi minsan na pumapasok tayo sa simbahan o nagmimisa po tayo na masama ang loob sa Diyos. Hindi natin maitatanggi minsan may sama tayo ng loob sa Diyos pero nagsisimba pa rin tayo. Minsan pumapasok tayo sa simbahan, sinisisi natin ng Diyos sa nangyari sa atin. Mabigat ang kalooban natin. Bagamat maraming pagkakataon na dumadalo tayo sa misa, punong-puno ng pagpapasalamat,
at kagalakan ng ating puso dahil sa magandang karanasan natin sa buhay. Sa kabilang banda, ay pwede naman din nating aminin na minsan dumadalo tayo sa misa o nagdarasal tayo, may sama ng loob sa Diyos. Sinisisi ang Diyos. Nagtatanong sa Diyos, bakit po nangyari ito? Nagdarasal naman ako. Tapat naman ako sa iyo. Hindi naman ako nagkukulang sa iyo, Panginoon. Bakit mo hinayaang mangyari ito sa akin? Huwag po tayong mag-alala. Dahil kahit ano pa man ang ating nararamdaman sa pagpasok sa misa o pagdarasal, masama man ang loob natin sa Diyos o hindi, sinisisi man natin ang Diyos o hindi natin kayang baguhin ang Diyos. Walang epekto sa Diyos. Wala pong kakayahang kalapastanganan na pwedeng gawin ang tao para sirain ang Diyos. Ulitin ko po. Walang kalapastanganan ang pwedeng gawin ng tao na kayang sirain ang Diyos. Pero, ang lahat ng kakayahan ay nasa sa tao para lapastanganin ang kanyang sarili. Pero, ang lahat ng kakayahan ay nasa tao para lapastanganin o sirain ang kanyang sarili. Walang bagay po tayo na pwedeng gawin para sirain ang Diyos o baguhin ang Diyos. Sa Ebanghelyo, matutunghayan po natin, muli isang pagkakataon na si Jesus ay tinuligsa ng mga Hudyo. Sa katunayan, hindi lamang tuligsa, siya ay pinagtangkaang patayin. Babatuhin siya. Hindi lang po isang beses nangyari ito sa Panginoon. Ilang beses po siya na tinuligsa, minasama, pinagtangkaang ihulog sa bangin, pinagtangkaang batuhin hanggang mamatay. Pero, nabago ba ang isip ng Panginoon? Nabago ba ang isip ng Panginoong Jesus? Hindi po. Patuloy pa rin siyang lumalapit sa mga tao, nangangaral pa rin po siya, nagpapatawad pa rin po siya, nagpapagaling pa rin po siya. Walang kakayahan ang tao na sirain ang Diyos. Wala. Kahit murahin mo ang Diyos, mula pagising mo mula ng umaga hanggang pagtulog mo, walang puknat, murahin mo ang Diyos, hindi mo kayang sirain ang Diyos. Hindi mo kayang baguhin ang Diyos. Hindi mo kayang alisin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi mo kayang alisin ang kanyang pagpapatawad sa iyo. Hindi natitinag ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Ang Diyos ay mananatiling nagmamahal kahit ano pa ang pakikitungo natin sa Kanya. Ang mga magulang, nasan po yung mga magulang dito? Taas ang kamay. Kapag ba kayo binulyawan ng inyong mga anak, sila ba ay iyong dinidisown? Pinalalayas mo ba yan? Hindi. Kahit murahin ka ng anak mo, kahit lapastanganin ka ng anak mo, at the end of the day, anak mo pa rin yan. Tatanggapin mo pa rin yan, patatawarin mo pa rin yan, magtatrabaho ka pa rin para makaitaguyod ang mga anak mo. Hindi mababago ang pagmamahal mo sa anak mo. Ganon ang Diyos sa atin. Walang bagay tayong pwedeng gawin para sirain at baguhin ang Diyos. Sa kabilang banda, nasa sa kakayanan nating lahat ng mga tao para lapastanganin ang ating sarili, para sirain ang ating sarili. Ano ibig kong sabihin diyan? Sa bawat salita na lalabas sa bibig mo, na pag-aalipusta, pangiinsulto sa iyong kapwa, ang una mong sinasaktan
at sinisira ay hindi yung pinatutungkalan ng mura mo o pang-aalipusta mo. Ang una mong sinisira at nilalapastangan ay ang sarili mo. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo, walang nagmumula o lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Kung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, ang lumalabas sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya. Ang sumisira sa kanya. Nasa sa kakayanan nating lahat ng bawat isa sa atin na lapastanganin natin ang ating sarili. Sirain ang ating sarili. Ibaba ang dangal ng ating sarili. Nasa kakayanan po natin iyon. Sa pamamagitan nga ng nabanggit ko, pagmumura, pag-aalipusta, pangiinsulto sa ating kapwa. Tandaan po ninyo, ang una niyong sinisira ay hindi yung tao na pinatutungkalan nito, kung hindi ang ating sarili. Ang una mong sinisira ay yung dangal mo. Ibinababa mo ang sarili mo sa dignidad at dangal na ibinigay ng Diyos sa iyo. Sa bawat pagkakataon na tayo'y nagsisinungaling, sino ang inaalipusta mo? Hindi yung iba, kung hindi ang sarili mo. Sa bawat pagbibitaw natin ng ating mga kamao, ng ating kamay, sa pananakit po natin, sino sinisira mo? Yung iba ba na sinaktan mo? Ang una mong sinira ay ang sarili mo. At yan pa ang pwedeng maging dahilan para ikapahamak mo sa pagkatapos ng buhay na ito. Pakatandaan po natin, nothing can change God. Nothing in this world, no one in this world can change God. Wala po kahit sino sa atin, kahit ang pinakamabigat mong kasalanan, hindi mo kayang baguhin ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa iyo, sa iyong pag-unawa sa iyo. Pero, ingatan po natin, babala, nasa kakayanan po natin na sirain at lapastanganin ang ating sarili. Sana po sa darating na mga araw ng Semana Santa, kung may kakayanan po tayong sirain ang ating sarili, meron din po tayong kakayanan para baguhin ang ating sarili. Mayroon din po tayong kakayanan na gawing mas mabuti ang ating sarili. Hindi kayang gawin ng Diyos na baguhin tayo. Tayo ang may kakayahan na baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Samantalahin po natin ang pagkakataong ito ng Semana Santa, pagpasok ng Semana Santa, para isaalang-alang naman ang ating sarili, ang katayuan at kalagayan ng ating puso, ang kalagayan ng ating pagkatao. Oo, may kakayahan tayong sirain ang buhay natin, pero may kakayahan din po tayo na itaguyod, pagtibayin, paunlarin ang ating mga buhay. May kakayahan din po tayo na lalong lumapit sa Diyos, pagpakatibay sa ating pananampalataya. May kakayahan din po tayo na tumulong sa ating kapwa.